Ang pinuno ng grupo, si Xiang Yuting. Hawak ang tatlong kapangyarihan, ay ang pinakamakapangyarihang tao sa pinakamataas na lupon ng mayayamang pamilya sa Haicheng. Sinasabing gusto ni Xiang Yuting ang mga lalaki, ang kanyang mga kliyente, bawat buwan, palaging may dadating na magaganda na lalaki para sa kanya. Kahit na ang proseso ng pagpili ay gagawin ng nakapikit ang mata, pero basta't nasa listahan ka lang, at may nakatagong camera ka na magre-record ng itsura ni Xiang Yuting, matutupad mo na ang misyon. Gantimpala sa misyon, 1,000,000. Kung matuklasan, mag-alala ka, palagi nang gusto ni Xiang Yuting ng mga lalaking matangkad, yung katawan mo, siguradong mapapabilang ka sa mga matatanggol. Ikaw na. Naku. Ang ligaw naman. Hindi pa natanggal ng maayos ang mga kuko. Paano niya ako napili? Kung malaman ni Xiang Yuting na hindi ako lalaki. Baka malaman kong hindi ka lalaki. Gusto mong makita ang mukha ko. Patutunayan ko sa'yo. Kung talagang gusto ko ba ng lalaki o babae. Kaya nabigo ang iyong misyon. Binilinan ka pa niya ng 200,000 piso para sa pagpapakasal, at mapagkawang gawa pa siyang nagbigay. Gumuhit siya ng isang self-portrait para sa'yo, hindi niya ako. Ano man. Kahit na hindi niya ikaw pinagsamantalahan, pero may mga marka siyang iniwan sa'yo. Maliban sa huling hakbang. Lahat ng dapat at hindi dapat gawin, nagawa na lahat. Nasa kama ko ka na. Kailangan kong mag-iwan ng kaunting bagay sa'yo. Kung hindi, bukas ng umaga, mahirap nang makalabas sa pintuang ito. Huwag mo akong hawakan. Kaya, ano ba talaga ang ginawa niya? Pinalala mo ang galit ko ng ganito. Ituturo ko sa'yo ng isang masayang bagay. Masaya ba? Mga taong tulad ni Xiang Yuting, sanay na silang mataas ang tingin sa sarili. Sigurado akong alam niya ang layunin ko. Sadyang gusto niya akong, huwag niya akong bigyan ng pagkakataon. Amoy. Kalma. Kaya mong mabuhay sa kanyang kamay. Tiyak ng isang swerte na iyon. Ang 2,000,000 na binigay ni Xiang Yuting sa akin, ipapasa ko sa iyo ang 1,000,000. Babalik sa kliyente ang deposito. Ang natira ay para sa iyong bayad sa serbisyo. Kaligtaan mo na ang bayad sa trabaho. Mas mahalaga ang gastusin sa gamot ng kapatid mong babae. Ha, oo nga pala, mayroon akong isang agarang order ngayon. Mataas ang presyo, pero mataas din ang kapalit. Magkano? 500,000. Pinipilit ng pamilya ang employer na makipag-alyansa sa isang dehadong binata. Kailangan niyang makahanap ng tao para akitin ang binata. Basta't mahuli siya sa akto para makansela ang kasal. Ngunit humihingi ang employer ng matibay na ebidensya. Kailangan talagang totoo at konkretong ebidensya. Matulog ka na, batang lalaki, kaya mataas ang presyo. Napasa. Tang Mien. Hindi ka na ba mag-iisip pa? Hindi mo kailanman tinanggap ang ganito dati. Kailangan ko ng pera. Maraming pera. Gamutin si ate.
Kita tayo mamaya. Si Xiang ay tumanggap na ng trabaho. Hindi pa siya nakasama sa tumor sa sayaw. Kasama na siya sa sayaw. Halika na. Sumayaw tayo. Halika, halika, halika. Yun, ito ang layunin ng ating misyon. Ang batang gwardya ng pamilyang Yin na matagal nang may kapansanan. Yin Fei yun. Siya. Kumilos ba ang binti na ito? Paano kayo nagkakilala? Hindi kilala. Yin Group. Isa sa mga pangalawang antas na pamilya sa Haicheng. Sa mga ito, ang may hawak ng kapangyarihan ay ang kanyang ina. Ang babaeng iyon ay isang matapang na tao. Inangkin niya ang sarili niya. Ari-arian ng kanyang unang asawa. Pagkatapos, nakita niya ang ama ni Yin Fei yun, at pinilit siyang pakasalan. Pinilit niyang alisin ang unang asawa. Nagalit na siya. Sino ang taong ito? Iyan si Yinzing. Siya si Yin Fei yun, kapatid na lalaki na may parehong ina, ngunit ibang ama. Noong siya ay 18 taong gulang, pinilit ang kanyang amain. Ilang taon na ang nakalipas, si Yin Fei yun ay sumikat, natatakot siyang mawala ang kanyang posisyon. Kaya, personal niyang pinutol ang mga binti niya. Ganito ang ginawa ng ina niya. Hinayaan niyang mag-away ang dalawang anak niya. Yung babae ay isang pervert. Sinasabi nila na siya ay may masamang asal kay Yinzing. Malaking paghanga. Akala niya ay sobrang katulad niya. Sa halip, iniisip niyang walang silbi si Yin Fei yun. Diretso siyang itinapon sa sanatorium. Walang pakialam. Sige. Ito ang ating sponsor. Ang kanyang pamilya, pinasusunod siya na makipag-ugnayan kay Yin Fei yun, upang makasangko sa pamilya ng Yin, na ito. Ngunit ayaw niya, na magpakasal sa isang tamad, kaya, humingi siya ng tulong sa atin. Tara, mag-inuman na tayo. Basta't matapos ang misyon, okay lang na medyo matigas ang paraan. Anong tumigas? Yung kamao ko. Huwag kang mahiyain. Ipakita mo sa mga kuya, kamusta ang katawan mo. Salamat sa'yo. Pero umalis ka na agad. Kung makita ko ng kuya ko, kakayanin mo ba? Walang anuman. Hindi rin ako mabuting tao. Nabasag lang ang iyong binti. Pwede pa bang gamitin yan? Ah. Sino ka ba talaga? Ano ang balak mo? Ikaw. Makakabawi ka ba? Mag-uumpisa na ako. Handa na. Pwedeng pumasok sa loob ng 10 minuto. Kakaiba. Bakit hindi pa dumadating yung nakuhuli? Ate. 3 oras na tayo dito. Ikaw,
First time mo rin ba? Hindi ka ba nahihirapan? Darating sa loob ng 10 minuto. Salamat sa iyong pagsusumikap. Gawin natin ulit. Tita Yin, hindi ko naman ayaw mag-asawa dito. Pero tingnan mo, ganito na si Taeyon. Nangyari pa ito sa aking kasalan. Nagmamanukit sa mga babae. Kung mag-aasawa na, hindi ko alam kung paano niya ako katuwin. Hindi ko talaga matanggap ito. Gusto kong bawiin ang aking kasunduan. Kahit na hindi makatayo ang batang Ginoo. Pero okay pa ang lakas ng kanyang bewang. Sinubukan ko na. Huwag kang mag-alala. Gusto kong bawiin ang aking kasunduan. Walang silbi. Mula pagkabata, alam kong pinapahiya mo ako. Ako ang nag-akit sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Maliit na babae. Akala mo ba ay bibitawan kita? Tawagin ang mga tao, dalhin siya rito. Huwag mo siyang hawakan. Inay, hindi ka pwedeng manakit sa kanya. Ako ang magpapakasal sa kanya. Ako ang magpapakasal sa kanya, kahit na ikaw ay isang inutil. Ikaw ay anak ni Yin Panghua. Akala mo ba ay ikakasal ka sa isang babaeng walang malinaw na pinagmulan? Nanay, siya lang ang gusto ko. Kung talagang gagawin mo siya, ipapakita ko sa'yo na seryoso siya. Manggahas kang takutin ako, wala na akong magawa sa buhay ko. Wala akong ibang hinihiling sa pamilya Yin. Basta't pangako mong pakakawalan mo siya. Sasang-ayon ako na manirahan magpakailanman sa ospital, hindi na babalik sa pamilya Yin. Hindi pwede iyon. Paano mo naging ganito ang sarili mo? Ayos lang naman. Nakilala ko ang isang baliw na babae. Dahil gumaling na si Taeyon. Bumalik na siya sa lumang bahay. Hindi na kailangan. Handa na kami. Kung gusto mong pakasalan siya, kailangan mong sumama sa amin. Ako at si nanay, aalagaan ko kayong mabuti ni Biyenan at ni Biyenan-in-law. Hindi kita mamamahalin ng ganito. Mismo ikaw ay ayaw mo na rin. Ako ba ay isang bakla? Kinuha ko lang ang pera ng iba, bago ako nakipagtalik sa'yo. Huwag kang magkamali. Ako. Kaya, maaari akong gumastos para pakasalan mo ako. 10 milyon. Tulungan mo akong makalabas sa pamilya Yin. Pakiusap. Gusto kong mabuhay. Maaari kitang pagbigyan, pero gusto ko ng 1 bilyon. Hindi ulap. Bahay. Maligayang pagbabalik bahay. Nasa ibaba ang kwarto mo. Pagpapala, kung sininmin lang. Manirahan ka sa 2nd palapag kasama ko. Sa tabi mismo ng kwarto ko. Hindi na kailangan. Sapat na si Mian na makasama ko, ang kuya mo. Kailangan suriin kung kwalipikado ang magiging kapatid na babae. Nasa tabi lang ng kanyang kwarto ang fiancé mo. Siyempre naman. Ayos lang, kaya ko naman. Taeyon. Mukhang hindi rin masyadong gusto ng magiging asawa mo. Siguro naman hindi siya. Gagawin ang bagay na yun sa gitna ng gabi, pupunta sa kama ko. Sa gitna ng gabi, pupunta sa kama ko. Ipapabalik ko muna si Taeyon sa kwarto. Yin Taeyon. Hindi talaga ako mag-iiwan sa'yo ng kahit ano na maaaring makipagkompetensya sa akin. Lahat ng nasa paligid mo, kukunin ko. Kasama na ang babae mo. Ipapadala mo sa 2nd Ginoo. Kailangan makita mong inumin niya ito ng malinaw. Umaakyat sa kama ng mga sugat. Ano bang maasahang babae dito? Babae. Noong tinatanggal mo yung bukol na yun, di ba sobrang yabang niya? Ngayon alam na niyang magmamakaawa na. Azing, anong ginagawa mo? Nanay. Di ba halata na?
Tinutulungan ko lang ang bunso. Tinitingnan niya ang kanyang kasintahan. Tunay ngang napakaubod ng pangit nitong babae. Sinasadyang mag-iwan ng pinto para akitin ako. Pero sa totoo lang, ikaw ang mas pangit. Kapag may kumagit sa kanya, hindi pa nakikita ang maliwanag. Nakapasok na. Ako ang pupunta kay Ginoong Tang para ayusin ang silid. Pagdating ng nakatatandang kapatid, ayaw ko nang mabuhay. Walang silbi. Akala ko dati ang nakatatandang kapatid ay nagsasabi ng ganoon para lang subukin ako. Sinong mag-aakalang talaga palang may masamang balak siya sa akin, hindi ulap. Natatakot ako. Pwede ba akong tumira kasama mo? Sa kabila nitong maliit na bagay, Ginoong Tang, gusto na niyang maging pinuno ng pamilya Yin ko. Tandaan mo, kung gusto mong pumasok sa pamilya Yin, kailangan sumang-ayon ng aking panganay na anak. Kaya, ano ang gusto mong gawin ng aking panganay na anak sa'yo? Kailangan mong gawin ang anumang hinihiling niya. Ang ibig mong sabihin ay, ano ang gusto ni Yin na gawin ko? Kailangan kong makinig ng maayos. Tama. Gusto ng panganay kong anak na hawakan ka. Isang karangalan iyon para sa'yo. Nakakadiri ka talaga. Salamat sa papuri. Dahil pinahirapan mo ang panganay kong anak na magkaroon ng hindi magandang karanasan, kaya kailangan mong alisin ang kanyang takot sa puso. Zing. Maglaro ka lang. Maglaro hanggang sa masaya ka. Salamat, Mama. Tao. Ihatid ang batang Ginoo pabalik sa kwarto. Mama, si Mian ang aking kasintahan. Kailangan ko siyang dalhin, kaya hindi. Dalhin mo siya. Opo. Bitawan mo, huwag gumalaw. Pero na, Ginoo. Bitawan mo siya. Hindi ko naniniwala na kaya mong patayin ang kapatid mo. Nanay, tulungan mo ako. Totoo ang sinasabi ni Yin Fei yun. Walang sino man ang pwedeng pumasok ng walang pahintulot ko. Hindi pinapayagan si Yinzing na lumapit sa kwarto ko. Sige. Ano man ang mangyari mula ngayon. Huwag mong saktan si Tang Nian. Kung hindi, ang pinsalang matatamo ni Tang Nian ay ibabalik ko ng 10 beses. Ibabalik ito kay Yinzing. Sige. Hindi pwede. Mama, kailangan mong tulungan akong maghayganti. Si Yin Fei yun na ito, 3 bukol. Kung muli kitang makikita na pinapahirapan siya, sisirain kita. Mian. Tayo na. Ma, si Yin Fei yun ay isang batang lobo. Sa lahat ng mga taong ito, nagkukunwari lang siya. Siya ay isang puting mata na lobo. Ito ang anak ni Yin Fanghua. Nabasag ang kanyang binti. Iniwan sa sanatorium na batang Ginoo. Paano siya magkakaroon ng ganitong mga mata? Ang taong kumikilos ng ganito katindi ay imposible. Isang inutil na pinaglalaroan lang ng iba. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko alam na ganito nila ikaw tratuhin. Ako, ngayon din ay gagawin ko. Ililipat ko lahat ng pera sa iyo. Ituturing na ito bilang kompensasyon kanina. Ngayon, tatapusin na natin ang kontrata. Ikaw ay pumapeke lang. Alam mo mula simula hanggang dulo na ang nanay mo ay gusto na maging katulad mo ng kuya mo. Noong siya ay 6 na taong gulang, dinadala ko ng nanay ko sa grupong Yin sa pinakamagandang tanawin. Nakita kong personal na pinatansik ng aking kuya, ang aking tatay pababa sa building. Kapatid, tulungan mo ako. Kapatid, tulungan mo ako.
Sinabi sa akin ng aking ina na maging tulad ng kuya na ganitong uri ng tao para makaligtas sa pamilyang Yin at makapaghiganti para sa aking ama. Bakit hindi mo naman sinunod ang sinabi niya? Mas madali naman talagang mabuhay ng ganoon. Oo. Dumadaloy sa akin ang dugo ng babaeng iyon. Mas malamig ang puso ko kaysa sa kuya ko. Mas masama at malupit. Pero nangako ako sa tatay ko na hindi ako magiging katulad ng nanay ko. Umalis ka na agad. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Umalis ka na. Mian. Kanina lang, para lokohin si Yinzing. Talagang, uminom ako ng gatas kanina. Ikaw ang aking amo. Pinalason mo ako ng halamang gamot. Kailangan mong panagutin at bigyan ako ng antidote. Mian. Ang utang na loob kagabi, dapat ayusin kay Yinzing. Pakiusap. Gusto kong mabuhay. Ikaw mismo ang nag-order na may puwersahin ka. Ang dami mong nilero, Shang Yuting. Bakit? Naiinggit ka ba? Yung pakiramdam na, pinipilit ka ng babaeng gusto mo, ang saya ba? At gusto mo pa akong antayin ng ilang oras, nakaraan, talagang walang hiya. Inaasahan ko lang na matuklasan ni Mian ang tunay mong pagkatao, at dumating ang araw na maghahanap ka sa asawa mo ng desperado. Dahil ganito na ang sitwasyon, tanggap ko kung gaano man siya magalit sa akin. Hindi mo ba pwedeng, sundin mo siya ng maayos? Tawag ito na sumakay muna bago bumili ng tiket. Matagal na akong naghihintay. Kung hindi ko siya atali ngayon, baka tumakbo siya ulit. Pero delikado ang pamilya Yin. Pinapasok mo si Mian dito, hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan niya? Dahil ang susunod nating gagawin ay mas mapanganib. Kaya kailangan ko siyang ilagay sa tabi ko, lalo na pa. May utang ang pamilya Yin ng 3 buhay sa kanya, ang utang na ito. Ako mismo ang magpapabayad sa kanila. Itong si Yin Fei yun na batang ito. Dahil sa isang babae, sinaksak ako sa likod. Dahil sa sobrang pag-aalaga niya, sa babaeng iyon. Mas mabuting robberan siya, at ikulong sa tuktok ng bundok, at pagkatapos ay ang batang iyon, itapon sa daan sa bundok, hayaan siyang umakyat ng mag-isa, para mailigtas ang kanyang babae. Sige, sa oras na yun, gagawin natin siyang live na broadcast. Ang pamagat ay mayamang pamilya, sobrang lakas, binatang nagmamay-ari ng malaking pamilya, nagagalit sa pag-ibig, umaakyat ng 500 milya. Kumusta? Inom. Eksperto sa pagbukas ng alak, halika. Para sa ating magkakaibigan, magbuhos tayo. Bakit kailangang dumating ang boss para mag-inspection? Sige. Lahat, lumapit kayo. Ipinaalam sa lahat, agad na pauwiin ang mga customer sa kanilang silid. Itigil ang paggamit sa banyo. Lahat ng tao, manatili sa lugar at maghintay. Oo. Pasensya na mga bisita, may biglaang inspeksyon ng pamunuan. Shang Yuting. Ang silid ngayon ay pansamantalang nakasara ng 20 minuto. Shang Yuting. Buhay na Shang Yuting. Narinig ko. Si Shang Yuting, ang pinakaginagalang sa mga negosyante, ang ika-12 binata, ayaw makita ng tao. Kaya sa mga pangkaraniwang okasyon, nililinis ang lugar. Ngunit nagkataon na nakita natin siya. Sigurado ka ba na si Shang Yuting ay taga-negosyo?
Tito Jing, kahit ang nanay mo ay magalang kay Shang Yuteng, nang may paggalang, kaya huwag mo nang saktan ang kanyang loob. Halika, halika, inumin, 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 uminom. Bakit tuwing ako ay nakakasalubong ang salot na ito? Magbantay ka sa labas, nandito lang ako sa loob, huwag nang mag-aksaya ng oras, bilisin mo. Tandaan mong huwag bang uka ng mata, ang nakaraang isa ay lihim, tahimik na tagapaglingkod, nawala na ang mga mata. Terror na. Ginoo, si Inay nakalakip sa kwarto 302, linisin ang mga paligid na kwarto. Oo. Walang anuman, hindi ako pwedeng makilala ni Shang Yuting. Nakita ko lang siya isang beses. Ngayon nakasuot ako ng eye mask, at tanging isang likod lang ang nakikita. Hindi makikilala ni Shang Yuting. Muling sinusubukan nilang alamin ang aking pagkatao. Tang. Xiao. Yan. Anong nangyayari kay Tang maliit na tulog? Pinabayaan na kita. Bakit parang may masamang balak ka? Bakit mo ako pinapansin? Hindi ako nandito para sa'yo. Narinig ko na kumuha ka ng trabaho. Para sa batang tumor ng pamilya Yin, bilang asawa, at pinagtitripan ka pa ng mga tao sa pamilya Yin. Bakit? Dumating ka ba para sa iyo, yung kapatid na mahal, may problema, at nagagalit para sa batang tumor. Nagmamalasakit ka sa kanya. Ang pangalan niya ay Gu Fei Yun. Isang inutil na hindi makabangon. Hindi ka dapat magkaroon ng pangalan. Dahil nandito ka na, ipapakita ko sa iyo ang isang masaya. Yin Zing. Pasensya na sa abala, mga kasama. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, kaya pumili lang ako ng basta-basta, isang kwarto. Maghanap ng kausap na makipaglaro sa akin. Halika. Maliit na kawal. Ngayon, ikaw ang gagampanan bilang tagapagparusa. Sa gitna ng mga tao dito, pili ka lang ng kahit sino para laro, hanggang sa masaya ka na. Tapos na ang laro. Ako na bahala. Nako. Mukhang mas gusto ko na. Sa araw na ito, hindi muna ako babalik sa opisina. Ikaw na ang bahala sa mga bagay sa opisina. Hintayin mo na lang ang balita mula sa akin. Sige. Mahal na Ginoo, may masamang balita. Ang mga tao natin. Hindi ko naawat si Ginang. Tang, umuwi na siya ng maaga. Nandyan ang wheelchair. Ngunit wala ang tao.
Hindi ba? Talagang ginagago niya ako. Huwag ka na, umalis ka na bago makitang ng nanay ko. Sabay kayong parusahan, umalis ka na. Si Yin Tanghua iyon, ninakulong ka dito. Oo. Mula pagkabata hanggang ngayon, basta nararamdaman niyang hindi ako sumusunod, ikukulong ako nila bilang parusa. Mahigit 20 taon na, maliban sa tatay ko, ikaw ang unang dumalaw, na naghahanap sa akin. Dadalahin kita. Hilain mo ako ng mabilis. Mas mabigat pa. Anong bagay ito? Parang gumagalaw. Ilagay sa pintuan. Ginang, hindi ko alam kung sino. Nandito na ito mula umaga. Ginoo, Ginang, pakitingnan nga. Ano ba talaga itong bagay na ito? Ginoo. Kamusta ang Ginoo? Ginoo. Ginang, ayos ka lang ba? Ginoo. Ikaw ang gumawa. Si Shang Yuting ang gumawa niyan. Shang Yuting. Ang taong may kontrol sa Haicheng. Talagang magaling siya. Kahit na sadyang dumating lang siya para tumulong. Pero masasabi ko rin, na nakatulong siya na mapawi ang aming pag-aalala. Maganda pa nga ang tao niya. Si Shang Yuting ay mayabang at makasarili, at palaging sumusunod sa kanyang nais. Sa tuwing siya ay kumikilos, tiyak na may mga lihim siyang itinatago. Sino ang nakakaalam sa kanya? Anong mga maruruming isip ang hawak niya? Ikaw. May opinyon ka ba kay Shang Yuting? Bakit? Si Shang Yuting ay mura sa sarili. Ayoko na ako ay pagsamantalahan ng kahit sino. Yuyu. Huwag mo akong takutin, ate, Yuyu. Itinapon siya mula sa taas ng gusali, nabali ang loob niya. Maraming buto sa buong katawan ang nabali. Buti na lang at nakapatong ang mga magulang mo sa ilalim niya. Nabuhay siya. Sayang. Pinilit ng iba na utangin ang mga magulang mo. Tumalon mula sa itaas para magpakamatay. Mula ngayon, ako ang pinakamalaking nagpapautang sa'yo. Bakit mo kami tinulungan? Tinulungan ako ng mga magulang mo noon. Kahit hindi ko sila mailigtas, kailangan ko pa rin gawin ang kahit ano para sa kanila. Mag-ingat ka palagi, Ginang. Tang. Sandali lang. May koneksyon ka sa kamay mo. Maaari mo akong bigyan ng trabaho para kumita. Tama ba? Ginang. Tang. Sa mukha mo lang. Dapat madali lang kumita, di ba? Hindi ko ibibigay ang kapalaran, ibigay sa ibang tao. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ko. Gusto mo ba akong tulungan kang mag-imbestiga? Yin Fei yun. Hindi basta-basta ang taong si Yin Fei yun. Pinagdududahan mo pa ang isang corrupt. Paano kung hindi siya isang cancer? Gandang Yin, masakit tingnan ang sugat sa binti ni Xiao Yin, pero hindi naman ito seryoso, mabilis lang siyang gagaling. Nanay, tulungan mo akong maghiganti, si Shang Yuting. Shang Yuting, siya ang nagpasabog ng mga pako. Gusto kong patayin siya. Tumahimik ka. Huwag ka nang bumukas ng mata. Tingnan mo ang mata ng aso mo. Ano ba talaga ang itsura mo?
Ano ba ang tingin namin sa pamilya Yin? Matapang na makialam sa negosyo. Oo. Bakit ang swerte naman natin? Pagbalik ni Yin Fei Yun, si Azing ay sinaktan. Dalhin si Yin Fei Yun sa ospital. Gusto kong personal siyang bantayan, para magpatingin. Salamat sa inyong dalawa eksperto. Tingnan ang kanyang paa. Kung may posibilidad pa siyang makatayo. Inay. Ang hita ko ay si kuya, nasadyang pinutol, at ikaw mismo ang humadlang, sa doktor na nagpagaling sa akin. Ngayon ay ganito ang ginagawa. Anong ibig sabihin nito? Pakilagay mo siya sa kama. Gusto kong makita mismo habang sinisiyasat ninyo. Bakit pa ang gulo-gulo? Dahil lang ba dahil sa aksidente sa hita, nasaktan ka? Gusto mong humanap ng dahilan para siraan ako. Kung gusto mong makipaglaro sa akin, sasagutin kita. Kung ikaw ay, dahil ayaw mong ilantad kung anuman, at ginamit ang 3 kamatayan upang i-threaten ako, mas maganda pang magpahinga ka na. Sa halip na sayangin ng oras, mas mabuti pang tayo, mag-usap ng tapat. Halimbawa, ikaw at si Shang Yuki, ano bang relasyon ninyo? Sa kabila ng lahat, ang iyong ama ay may apelyidong Shang din. Kung ang tatay ko ay isang negosyante. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano na ang nangyari sa ilalim ng lupa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Hindi ka ba nakakainis? Kapag inaapi ang mahina, hindi ka ba kikilos? Ano man ang kalalabasan, ililigtas ko siya. Pero hindi pa panahon ngayon. Gusto ko ring malaman ang sagot. Nakakalungkot, madam, ang mga binti ng iyong bunsong anak dahil sa matagal na hindi pagtanggap ng paggamot sa hinaharap, talagang mahirap nang makatayo. Isang tao na matagal nang nakaupo sa wheelchair. Bakit hindi naghihina ang mga kalamnan? Sinuri namin ito ng mabuti. Hindi naghihina ang mga kalamnan. Dahil sa binti ng batang prinsipe, ay natanggap niya ang pangmatagalang masahe at paggamot. Kaya't mukhang, hindi siya naiiba sa normal na tao. Pero sa katotohanan, siya ay walang lakas. Dahil ang kanyang binti ay wala ng pakiramdam. Bakit hindi? Hayaan mo akong subukan muli. Yan, okay lang ba ang kamay mo? Walang anuman. Sa mundong ito, sino ang may ganitong ina tulad mo? Sadyang ikaw, ang nagpilit sa amin na umuwi. Ngayon parang kami na, ang pamilya ni Kain. Ginoong Tang. Ito ay tungkol sa akin at sa anak ko. Hindi mo ito dapat pakialaman. Si Yin Fei Yun ang aking kasintahan. Ang kanyang mga bagay ay aking mga bagay. Ang kanyang problema ay problema ko rin. Kung ganun, ginanggo, hindi nyo kami pinagkakatiwalaan, ay aalis na kami ngayon. Pakilagay mo na ako sa lupa. Pasensya na, hindi kita naalagaan ng maayos kanina. Huwag mo nang sabihin, ay lapag mo na ako. Magpahinga ka muna dito ng maayos. Lalabas lang ako saglit, babalik din ako. Ito ang kaibigan ko. Huwag kang matakot, babantayan ka niya para sa akin.
Ang tanyag na negosyante, 12 binata, ang tagapagsalita ng grupo, Ginoong Shang Yuting. Nabuhat siya ng isang prinsesa, o kaya'y minamahal niya mismo. 200,000 para mapatahimik ka. Kami si Tang Nian. Yun, hindi ito basta-basta sinusuportahan ng kahit sino. Kung niyayakap ka niya, ibig sabihin mahal ka niya, mahal ka niya, mahal ka niya, maibigay sa kanya ang walang katapusang lakas. Meron na tayong princess hug. E di malayo na ba ang pagmamahalan? Sige na, masyado kang palabigasan. Pero pag-usapan natin ang seryosong bagay. Masyado tayong nagpadalos-dalos kagabi. Nagdulot ito ng pagdududa kay Yin Fanghua. Buti na lang handa na ako. Nakiusap na ako sa doktor sa ospital. Sabi nga, kagabi, hindi talaga ito ang estilo mo. Matagal mo nang tiniis. Bakit bigla kang ayaw na magtiis? Kung gusto mong mapasok sa pamilya Yin, kailangan pang pumayag ang panganay kong anak. Ano ang gusto mong gawin ng aking panganay? Kailangan mong gawin ang anumang hinihiling niya. Anong bagay? Mas mahalaga pa kaysa kay Ningning. Dati akala ko na may sapat na akong kakayahan na maprotektahan siya. Pero sa ngayon, mukhang si Yin Fanghua ay sobrang baliw. Kaya niyang gawin ng kahit ano. Si Lian Lian ay nananatili sa tabi ko. Mas magiging delikado lang siya. Ngayon, kung taken mo siya, ay withdraw mo ang misyon. Pabayaan siyang agad na umalis sa bahay ni Yin. Isip pag-ibig, tiyak na lalaki talaga, pinakamagandang pakasal. Tingnan mo ngayon, mukhang masunurin sa asawa, kaya naman ay karapat dapat kay Tang Nian. Ipasa mo ang perang ito sa kanya, para sa kanyang kaligtasan. Sa ngayon, hindi ko muna siya makikita. Hindi ako ang nagpatambo sa kanya. Gusto niyang umalis, hindi ko siya mapipigilan. Huwag mong pakialaman, tapos na ang trabaho mo. Wala na tayong koneksyon. Kumuha ako ng bayad para gawin ang trabaho, hindi kailanman. Ako sumusuko sa kalagitnaan. Walang sino man ang pwedeng sirain ang patakarang ito, kabilang ang aking amo. Anong ginagawa mo? Alam kong natatakot siyang makaapekto sa akin, kaya pinapalayas niya ako. Pero nangako ako na dapat kong protektahan siya. Kailangan mo akong takpan. Ilalabas ko siya para makaiwas. Ako. Nasaan ang binata? Nasa puwersahang pagmamahal. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sobra siyang mahal na mahal ako. Kailangan talaga niya akong dalhin pa uwi. Huwag ka nang magpapakita pa. Ginoo, malapit nang magsimula ang meeting dito. Paano ko ipapaliwanag sa mga board members? Sabihin ko lang na ako ay engaged. Kinuha siya. Sino ang kausap mo sa telepono? Dati, inutusan kita na ilabas mo akong buhay mula sa pamilya Yin. Nagawa mo yun. Pwede mo na ba akong pakawalan? Noong una, sinabi kong ilalabas kita ng buhay. Ibig sabihin ay tuluyan kang makakalaya sa pamilya Yin. Hindi pa ang tamang panahon ngayon. Ngayong araw mo, na ipaalis mo ako sa ospital. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil nagsawa na ang nanay ko. Siguradong wala akong problema, kaya sinadya niyang ikaw ang mag-alis sa akin. Mian. Hindi niya ako palalampasin. Kapag nandito ka sa tabi ko, naghahanap ka lang ng problema. Kahit na ako ang naghahanap, ako ang may kasalanan doon. Wala kang kinalaman, ikaw. Binibining Tang. Sa pagitan natin, 2 beses lang tayo natulog. Bakit mo ako ginugulo ng ganito? Walang kwenta, no? Di ko napansin eh. Magaling mag-arte yung batang lalaki. Pero para sa akin, walang kwenta. Tama na ang pagbibintang. Miss Tang, ibinigay ko na lahat ng pera ko sa'yo. Hindi na kailangang magpakitang gilas pa. Samahan mo na lang ako. Hindi mo ba ako nagugustuhan?
Sige, ipagpatuloy mo. Gusto mo ng isang bukol na hindi makatayo. Talagang kakaiba ang panlasa ni Binibinitang. Napaka-espesyal nga. Paano kung ganito? Dahil gusto mo talaga ng may kapansanan, lalabas ako para gumastos ng kaunti at hahanapan kita ng 10 o 8 para sa iyo. Pinakamainit na galit ko ang mga lalaking nagdedesisyon para sa mga babae, at akala pa nilang nag-aalay sila. Hindi ko kailanman pinapayagan ng mga lalaki na magdesisyon para sa akin. At saka, nahanap ko na rin ang paraan para iligtas ka. Ikaw ang magpapanggap. Shang Yuting. Anong-ano? Ikaw ang magpapanggap na kapatid ni Shang Yuting. Dahil ang apelyido ng tatay mo ay Shang, kaya't maaaring ito ay tungkol kay Shang Yuting. Sabihin mo kay Yin Fanghua. Ang iyong ama ay talagang anak ng negosyante, illegitimate. Hindi ko alam dati. Ngayon alam ko na, papalitan ni Shang Yuting ang iyong buhay, yung mga binti ni Yinzing. Siya nga ang nagputol sa iyo, si Shang Yuting. Hindi ko naman kilala si Shang Yuting. Walang kailangan na kilala mo siya. Ako ang bahala sa iyo. Kapag wala ako, tiyak na tatakas ka na naman, kaya't pasensya na. Hintayin mo ako dito sandali. Talaga namang tipo ko ang babae. Talagang walang plano. Pero kung saan mo ako dadalhin dito, saan ka hahanap ng Shang Wenting? Mian, pakawalan mo ako. Hindi na ako tatakbo. Ako na. Ayos lang ako. Hindi naman ito kidnapping. Sundin mo lang ang location para sunduin ako. Sunduin mo ako sa crematorium. Hindi na masakit. Ngayon ay, pwede pa ba akong humiga ulit? Anong sa tingin mo? Kailan mo ito natuklasan? Noong gabi na nabasag ang binti ni Yinzing. Talagang magaling kang magtago. Ang mga bakas sa maliit na itim na silid ay napakatotoo. Ngunit bago kita natagpuan, nagsagawa ako ng 3 beses na pagsisiyasat sa buong villa. Walang bakas talaga na dinala ka mula sa kwarto. Kaya ikaw, maliit na bakla. Paano ka napunta sa kwartong iyon? Mian, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ikaw, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat niloko ka kung hindi ako isang bukol. Ang nanay ko at kuya ko, hindi nila ako papabayaan. Hindi ako makapaniwala sa kahit sino. Kaya sa harap ko ikaw ay nagpapanggap na kawawa at bobo dahil sa kawalan ng tiwala sa akin. Ginoong Yin. Tingnan mo, handa akong ipagtanggol ka. Sa tingin mo, masaya ka ba? Hindi. Pakinggan mo ako. Hindi ito ang iniisip mo. Nabuwag ang kasunduan natin. Mian. Bitawan mo ako. Mian. Tunay akong nagmamahal sa'yo. Huwag kang umalis. Feiyun. Feiyun, ayos ka lang ba? Dumating na si Ate Qingyu. Huwag kang matakot. Hindi ko kailanman hahayaan na masaktan ka ng sinuman. Walang sino man ang muling makakasakit sa'yo. Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Feiyun. Ginang Xiao, sinabi ko na sa'yo. Walang problema si Feiyun. Kung ayos lang sa'yo, pwede kang sumama sa akin para tingnan ang iyong hinaharap na asawa. Hindi, nangako ka sa akin. Kahit na nakipag-engage ako kay Yinzing, si Feiyun ay akin pa rin. Hindi siya pwedeng umibig sa iba. Bakit nandito ang babaeng ito? Ito ba ang tawag mong pagmamahal sa akin? Mian. Wala akong kinalaman sa kanya. Maniwala ka sa akin. Green pomelo. Ngayon,
ang pamilya Xiao at pamilya Yin ay magpapakasal na. Mag-alala ka. Nangako ang tita mo, tiyak na tutuperin. Kahit pa man magpakasal ka kay Yinzing, hindi siyon ay pag-aari mo rin. Ang nobya niyang ito ay basta lamang isang kasangkapan para pigilan ang usapan, para sa pagpigil sa usapan. Si Yun ay maaari lang mahalin ako mag-isa, siya ay isang laruan ko lang. Tia Yin, hindi talaga papayagan, huwag hayaang hawakan siya ng ibang babae. Dali, paalisin mo na ang babaeng ito. Binibining Tang, umalis ka na. Hindi. Ito ang bahay namin. Kung may aalis, kayo ang aalis. Dali, dalhin mo na ang binata. Mian Mian, Mian Mian. Mian Mian. Pati ikaw ba ayaw na sa akin? Mian Mian. Ito ang mga impormasyong nakuha ko. Yin Fei yun. Maliban sa tungkol sa bukol sa hita, wala akong sinabing kasinungalingan sa'yo. Dahil wala siyang bukol, may pera pa siyang nagbayad sa akin para protektahan siya. Bakit hindi siya umalis sa pamilya Yin? Sinasabi mo na parang kawawa siya. Hindi ba para lang sa kayamanan ng pamilya Yin? Ginagawa akong kasangkapan. Hindi naman ganoon. Hindi siya umalis sa pamilya Yin. Dahil sa hinahanap niya ang abo ng kanyang ama. Abo ng kanyang ama. Itinago ng kanyang ina ang abo ng kanyang ama. Ninakaw niya ito. Para siyang ginamit para mangutwot sa kanya. Huwag hayaang lumampas ang kanyang ningning kay Yinzing. Pinipilit siyang tanggapin ng lahat, kaya tinanggap na lang niya ito. Sa ganitong ugali ni Yin Fanghua, hindi niya palalampasin si Gu Fei yun. Kaya, bago siya makahanap ng abo ng kanyang ama, kailangan niyang tanggapin ang lahat ng ginawa ng pamilya Yin sa kanya, kabilang na ang pagputol ng kanyang mga binti. Pinili siyang mabuhay ng walang kwenta, pati na ang kanyang kasintahan ay ninakaw. Kaya, si Yin Fei yun, kailangang itago ang kanyang lakas. Sa ganitong paraan lang, si Yin Fanghua ay magpapabaya sa kanya para siya'y makaligtas at mahanap ang kanyang ama. Ito ay si Xiang Yuting mismo, ang nagsabi sa'yo. Hindi ko ito sinasabi para lokohin ka. Bagamat kailangan talagang humingi ng awa, pero ito ay totoo naman. Hindi ito pwedeng tawaging panlilinlang. Tulungan mo ako. Kontaken mo si Xiang Yuting para sa akin. Walang silbing tao. Ikulong mo siya. Isang pagkakamali. Kung alam ko lang na sobrang talino ni Mian Mian, dapat naging maingat ako. Buti na lang hindi nahuli ang pagkakakilanlan ni Xiang Yuting. Paano ko ba siya mapapasaya? Hoy, Xiang Yuting, nandyan ka na ba? Mas malakas ka pa. Gagawin ko. Huwag kang magpanggap, gusto kang makita ni Mian Mian. Alam ko talagang hindi kanya makalimutan. Siguradong peke lang yung galit niya kanina. Si Mian Mian ay makikita si Xiang Yuting. Hindi naman si Gu Fei yun. Hindi siya kapatid. Nasa silid ako. Wala nang magagawa. Basta, si Mian Mian ay darating sa iyong club pagkatapos ng isang oras. Bahala ka na sa sarili mo. Hoy. Sigurado akong ako ang pinakamahal na asawa sa buong mundo, na lalaki. Itong tao. Parang si Yin Fei yun ah. Talagang nababaliw na ako. Bakit lahat ng tao ay parang siya? Ay. Bakit ko nga ba inilagay ang club sa ika-28 na palapag? Ginoo, si Binibini Tang ay nakaayos na sa katabing kwarto. Mabilis, tulungan mo akong magpalit ng damit. Sige. Bakit ang bagal naman?
Bihira. Si Miss Tang ay kusang loob na lumapit sa akin. Ako na. Gusto kong makipagtransaksyon kay Ginoong Xiang. Makipagtransaksyon sa akin. Hindi ka ba natatakot? Nakainin kita. Naniniwala ako kay Ginoong Xiang na magiging interesado siya sa mga pusta na hawak ko. Sayang naman. Hindi pa karapat-dapat si Miss Tang makipwesto sa isang mesa ng negosasyon kasama ko. Hindi ako karapat-dapat. At ang taong may kontrol sa pamilya Yin. Hindi ako karapat-dapat. At ang taong may kontrol sa pamilya Yin, para kay Miss Tang. Isang pangalawang klase na mayamang pamilya, hindi ko papansinin. Kung ikukumpara sa mga negosyante, tunay na hindi gaano ang Yin pamilya, pero ang Yin Group, ang may kontrol sa buong industriya ng transportasyon sa bansa, may isang katlo nitong bahagi, kainin si Yin, para makuha ng negosyante ang kontrol sa industriya ng transportasyon, at ganap na makontrol ito, di ba? Ginoo negosyante, iiwan ba niya ang ganitong pagkakataon? Magaling makipag-usap si Miss Tang tungkol sa negosyo. Malamang ay may ideya na si Ginoo negosyante, sa aking amo. Siya ang nakababatang anak ng pamilyang Yin, si Yin Fei Yun, kahit na hindi siya paborito, ngunit sa ilalim ng batas. Siya ay may ganap na karapatan sa pagmamana ng ari-arian, magpatuloy. Ngunit, ang nais ni Yin Fei Yun, hindi ito pag-aari ng pamilya Yin, kundi abo ng kanyang ama. Basta willing si Xiang na tulungan siya. Matapos niyang pabagsakin ng pamilya Yin, handa si Yin Fei Yun, ibigay ang lahat ng pag-aari ng pamilya Yin, ng buong puso. Ngunit hindi alam kung sino itong si Yin Xiaoxiao. Kailangan ko bang gawin para sa kanya? Napakadali lang. Kailangan lang si Business General, bago niya makontrol ng gusto ang Yin family, protektahan ang kanyang buhay. Mukhang sobrang simple nga. Pero itong bagay na ito, anong pakinabang nito kay Miss Tang? Pera. Pagkatapos makamit ang layunin, magbibigay siya sa akin ng maraming pera. Bakit mo siya tinutulungan? Para saan iyon? Ikaw. Nahalikan ko siya. Ito ay walang kinalaman sa akin. Hindi ito tungkol sa negosyo. Matutulungan ko siya. Pero may kondisyon ako. Ginoo, pakiusap, sabihin mo, sa panahon ng kasunduan. Dapat palaging handang tumugon, at libre sa buong proseso. Pasensya na po, Ginoo Xiang, hindi ako nagbebenta ng sarili. Miss Tang, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga gagawin ang mga bagay na ayaw mong gawin. Ginoo, ito ang tao na kailangan ninyo. Inihanda na ito ng negosyante para sa inyo. Nandito kami para sa anumang utos ninyo. Kaya't dalhin ng tao at sumama kayo sa akin sa bahay ng Yin. Umalis na ba? Talagang nagdulot ng kapahamakan. Tulungan mo akong inanda ang sasakyan. Siguraduhin sa loob ng 30 minuto. Makabalik tayo sa bahay ni Yin. Sige. Error na. Gaano pa ba kadalas uulitin ang ganitong kwento? Pei Yun. Pei Yun. Pei Yun. Pei Yun, okay ka lang ba? Tia Yin, bakit ganito na si Nun Yun? May sakit ba siya? Mahina na siya mula pagkabata. Kapag siya ay natakot, magiging ganito. Hindi ka sasaktan ng ate. Gusto lang ng ate na maligo ka. Ayokong pumunta. Halika na. Mabait ka. Bitawan mo ako. Halika. Bitawan mo. Huwag kang matakot. Mahal. Maya-maya lang ay ayos na. Bitawan mo ako. Umalis ka na. Mian Mian. Mian Mian. Huwag matakot. Nandito ako. Binibining Tang, pakiusap, maging maayos ka. Bitawan mo ang anak ko. Hindi ang anak mo ang dadalhin ko, kundi ang kapatid ni Xiang Yuting. Ano ang sinabi mo?
Base sa DNA test, hindi siya ang Ginoong Fei Yun. Tunay nang tayo ang mga negosyante. Siya ang aming presidente. Si Ginoong Shang Yuting ay ang tunay na pinsan. Siya ang taong aming pinoprotektahan. Sino man ang maglakas loob na saktan si Fei Yun Xiao, ay parang nakikipagkontra sa Shang pamilya. Tunay nga. Alam ko na iyon, si Shang Yuting hindi gagawin. Nang walang dahilan, ginagalaw si Azing. Fei Yun. Talagang ikaw ang mabuting anak ko. Palagi kang nagbibigay ng surprises sa nanay. Pero na. Kahit na sinong yun ay kasapi ng negosyo, pero siya pa rin ang anak ko. Hindi ko papayagan siyang umalis. Hindi siya pwedeng umalis. Fei Yun. Hindi mo iiwan si mama, tama ba? Kahit na. Para sa tatay mo. Oo, mama. Hindi kita iiwan kailanman. Sige. Bilang kasintahan ni Gu Fei Yun, mananatili rin ako, hindi magtatanong. Hindi ko papayagan ang ibang babae. Siya ang ina ni Yin Fei Yun. Inay, hindi ko siya aabutin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Inabot mo ang aking kasintahan. Ikaw. Ituturo ko sa iyo ngayon, ang patakaran ng negosyo. Ate, nandito na para paliguan ka. Saan ka raw niya hinawakan? Kailangan kitang linisin. Pakawalan mo ako. Dito ba? Dito ba? O dito? Xiao Qingyu, isa kang baliw. Ako ay isang baliw lang talaga. Fei Yun. Halika, sabihin mo kung mahal mo ako. Sinasabi mong mahal mo ako. Sabihin mong mahal mo ako. Sabi mo nga, hindi kita mahal. Mahal ko lang si Tang Mian, hindi kita mahal. Yin Fei Yun. Ang hindi ka aya-aya mo. Noon pa man gusto mo nang tumakas mula sa akin. Bakit? Ngayon ay may tumor ka na. Gusto mo pang tumakas. Gusto mo bang mauntog ulit ang isa pang binti? Hindi ka mabait. Sobrang hindi ka mabait. Sabi mo nga. Bakit hindi ka sumusunod? Sino mang gagalaw sa akin? Bumalik ako ngayon para sa... Alam ko na hindi mo ako iiwan. Huwag ka, parang aso na nahulog sa pag-ibig. Pero pag nakita kita, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Dito ka. Mumuhad ka. Bakit ako ang pinili mo? Dahil mahal kita. Sa totoo lang. Hindi mo naman ako pinaniniwalaan kapag nagsasabi ako ng totoo. Kailangan mo pang pilitin akong magsinungaling, di ba? Mian. Gusto mong subukan ang totoong ako. Noong mga gabing nagpapanggap akong may bukol, sobrang hirap kong tiisin ito. Lumuhad ka ulit. Huwag kang gagalaw. Sundin niyo lahat si Mian. Maganda ang palabas. Pero mas gusto ko ka, ang itsura mo kapag umiiyak ka. Luha ng lalaki, pampasigla ng babae. Gusto mong makita akong umiyak. Sige, apihin mo ako hanggang umiyak ako. Basta si Mian ay gustong manatili, kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Basta si Mian ay gustong manatili, kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Pwede pa rin akong manatili sa pamilya Yin, para gampanan ng maayos ang papel mo bilang kasintahan. Pero kapag nakuha mo na ang gusto mo, gusto ko ang buong pamilya Yin. Buong-buo akong sayo. Huwag lang ang pamilya Yin.
Kung ano man ang gusto mo, pwede mong kunin. Ang mga susunod na patakaran sa laro. Ako ang bahala. Sundin ang gusto ni Mian Mian. Ano? Si Yin Fei Yun ay mula sa pamilyang mga ngalakal. Si Shang Yuting ay pinsan niya. Oo, ngayon nga. Kahit ang hinang pa nga, kailangang tingnan ang kanyang ekspresyon. Bakit naman? Pinaghirapan ko. Para pabagsakin siya at ang kanyang ama, bakit siya muling aapiin ako? Hindi ko papayagan. Hindi ko talaga papayagan. Mga bagay ng pamilya Yin, napunta sa kamay ni Yin Fei Yun. Ayos lang. Pinipilit nila ako. Kaya't mas mabuti pang sirain ko siya. Yin Fei Yun. Gusto kong maranasan mo ang kapalaran ng tatay mo. Halika. Nanay. Bumalik na ako. Bakit ka bumalik? Ayos na ba ang paa mo? Sabi ng doktor, magpapahinga lang at gagaling din. Ayokong maantala ang mga gawain sa kumpanya, lalo kung bumalik muna sa trabaho. Fei Yun, dahil sobrang pinapahalagahan ka ng negosyo, binibigyan ka nila ng pagkakataon na umuwi. Kaya simula ngayon, magtrabaho ka na rin sa kumpanya ni Yin, para sa karanasan. Mama. Mian Mian. Ayoko pumunta. Ginang, Tang, si Fei Yun ay nagpakita ng kakaibang talento sa negosyo. Isa siyang henyo na hindi dapat mabasa kahit gaano siya kahenyes. Hindi ba't pinutol niyo ang kanyang mga binti at naging may kapansanan? Parang naputol lang ang kanyang mga binti, nasa isip pa rin siya. Hindi mo dapat sayangin ang kanyang oras. Ngayon lang ba siya naging matalino? Matagal na siyang may putol na binti, iniwan ninyo siya sa isang ospital para sa mga may sakit, walang pakialam. At hindi siya pinapayagang makialam, mga bagay sa kumpanya. Ngayon nalaman ko na siya ay isang negosyante. Kailangan siyang dalhin sa kumpanya para pagsamantalahan. Bakit naman? Aking lalaki. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Ako ang nagsasawa. Pinaglaban niya ako laban sa nanay ko. Tunay ngang mahal na mahal niya ako. Noon yun, anong palagay mo? Nakikinig ako sa asawa ko. Rista, maaari mong sabihin ng diretsyo, ano ba talaga ang mga kondisyon para payagan si Nonyon na pumasok sa kumpanya? 10% ng shares ng Hinchi Group at ang posisyon bilang Deputy General Manager ng kumpanya ay mapupunta sa pangalan ko. Okay. Bakit? Dahil sa favoritismo ng nanay mo, ngayon ayaw na niya sa'yo. Yun, hintayin mo ako dito saglit. Dadalin ko si Vice President Tang para sa pag-input ng permiso. Babalik ako agad. Dito na ang magiging, ang opisina mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Si Fei Yun, nandyan ba? Si Fei Yun, nandyan ba? Paano ko malalaman? Palagi naman kitang kasama. Bakit? Si Yin Zing. Taas ng bubong. Nasaan si Yin Fei Yun, Miss Tang? Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa ama niya? Iyan si Yin Zing. Kapatid niya nakapareho ang ina pero iba ang ama. Nang siya ay 18 taong gulang, pinilit niyang patayin ang kanyang ama-amahan. Tama. Ama ni Yin Fei Yun. Nandito lang siya. At sa posisyong ito, makikita mong pinapanood si ama ni Yin Fei Yun. Ito ang pinakamainam na lugar para makita ang pagluluksa niya. Tara, tumayo ka. Sa tingin mo, mas mabilis nang tumakbo o mas mabilis na nahulog si Yin Fei Yun? Ginang, Tang. Swerte mo. Na masaksihan ng personal, namatay ang minamahal kong lalaki. Bakit hindi mo siya agad pinigilan? Si Yin Fei Yun ay iyong sariling anak.
Azing. May silbi pa si Yin Fei Yun ngayon. Hindi mo pwede. Bakit hindi ko pwede? Sabi mo, ikaw lang ang kailangan ko. Sabi mo lahat ng tungkol sa Yin ay para lang sa akin. Ngayon ay may mga negosyante. Nagsisisi ka na. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mo pang gamutin ang binti ni Yin Fei Yun. Nanay, iiwan mo na ba ako? Sinasabi ko sa'yo. Imposible. Ngayon, isa sa amin ang dapat mabuhay. Ihulog mo siya sa akin. Sige. Ihulog mo siya sa akin. Huwag mo siyang hawakan. Pakawalan mo siya sa akin. Walang silbi. Matagal ko nang sinabi. Kapag nagsimula na, hindi pwedeng huminto. Ngayon, kahit patayin mo ako, kailangan pa rin. Tang Nian, anong balak mo? Hindi ba't gusto mong patayin siya? Sige, hayaan ko kayong dalawa na magkasama ng tatlo. Magsimula. Tigil na. Tigil ka. Bibilang ako ng 3. Pakawalan mo siya. Kung hindi, itatapon kita. 3. 2. 2. Sige, sige, sige. Pahintulutan siyang dalhin dito. Bilisan mo. Itulak mo dito. Anong ibinigay niyo sa kanya? Anesthesia. Ibigay mo sa akin ang natira. Bilisan mo. Ang babaeng ito ay baliw. Dalhin mo siya at umalis ka. Huwag nang maulit ito. Ihuhulog ko siya muna. May silbi pa bang lokohin mo ako? Kailan mo ito nalaman? Ngayon. Niloko mo ako. Sa tingin ko kasi, hindi ka dapat ganito katanga. Hindi ko akalain na talagang niloloko mo ako, mga ninuno. Sasabihin mo naman ang katwiran, ha? Hindi ko akalain na talagang niloloko mo ako, ninuno. Magsalita ka naman ng katotohanan, hindi ko naman sinasadya. At saka, sobrang baliw si Go. Hindi ko rin alam kung tama ba ang kanyang pagsusuri sa akin. Matagal na akong nagkukunwari, ayaw kong basta-basta na lang. Sayangin ang lahat ng nagawa ko, kaya hindi ako nakipaglaban. At saka, hindi ka naman mawawala. Kung hindi pa sila titigil, siguradong gagawin ko na talaga. Natatakot ka na. Nababahala ka sa akin. Totoo bang nandito ang tatay mo? Si Yinzing at ang tatay ko, nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pagkatapos ay bumagsak ang tatay ko, hindi nag-report. Kahit nag-report, walang kwenta. Sa huli, naitala bilang alitan sa pamilya. Aksidenteng pagkamatay. Pero nakita mo naman. Oo. Pero isang 6 na taong gulang na bata, lalo na ang sinasabi ng sariling anak. Sino ba ang maniniwala? Hindi ko may iwasang humalik sa'yo. Kung sasabihin kong isang halik ay 10,000. Masyado bang mahal para sa'yo?
Kung ganoon, halikan na lang kita ng 2 milyon. Matulog ka na. Huwag nang matulog pa. Kailangan kang makita ni Shang Yuteng. Anong ibig sabihin nito? Ang mga kailangang gawin bago makipagkita kay Shang. Tagay. Bakit ang dami mong tao ngayon? Mahal na anak ng mayamang pamilya, hindi mo pa alam. Ito ay isang pagtitipon na inorganisa ng mga negosyante. Ang mga dalagang ito ay para kay Shang Yuting. Si Ginoong Shang ang dahilan. Ay naku, hindi ko talaga alam. Sino kaya ang mapalad na dalaga? Sa huli, mapang-asawa ang isang tulad ni Shang Yuting, na isang tunay na henyo. Miss Tang, wala ka bang anumang saloobin tungkol kay General Manager Shang? Wala akong pakialam sa kanya. Sana ngayon, huwag nang sayangin ang oras ko. Sira na. Boss, ang napansin ng asawa mo, parang ang iyong vest, hindi ang tunay na katawan. Hindi ba't assistant ng boss? Itong assistant ng boss, sino ang babaeng kasama niya? Hindi ba siya ang babaeng gusto ni Shang Yuting, ang magiging pangalawang ginang ng pamilyang Shang? Ano ba ang ibig sabihin ni Shang Yuting? Ano ba ang gusto niyang gawin nang tinawag niya ako? Pasensya na sa paghintay mo. Kung gusto mong iparamdam sa doktor na si Yinfei, magtiis ka ng kaunti. Pasensya na, Ginoong Shang. Naniniwala akong narinig mo na ang nangyari kahapon. Nakarinig ka na siguro, Yin Fanghua. Dinala ko ang aking panganay dito para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Siya ang aking kapatid. Lahat si Ozing, bata pa, hindi pa alam ang tama, nakasakit sa iyong kapatid. Sana'y mapatawad mo siya, patawarin mo na lang siya. Handa ang pamilya Yin na magbayad ng anumang halaga para dito. Ibinibigay ang lahat ng sakripisyo. Hindi naiintindihan ng mga bata. Tingin ko mas matanda siya sa akin. Mukhang bata pa siya. Sobrang bata pa nga. Sa tingin ko, hindi sa edad ang batayan, kundi sa isip niya. Akala ko, sa araw-araw, napakakinaiinisan niya, pero nagulat ako na mismo pa ang kumilos, para suportahan si Lin Fei yun. Talagang may prinsip siya sa kontrata, kaya hindi ko alam, Ginoo Shang, ano ba ang gusto mong gawin, para mapalaya si Ozing namin? Noong tanong mo sa akin dati, maaari pa sana akong makapagbigay ng sagot sa'yo. Ngayon, wala na akong posisyon sa bahay ko. Gangzang, anong sinasabi mo? Sa negosyo, syempre ikaw ang nagsasabi. Hindi pwede, ngayon. Sa bahay namin, ang masusunod ay ang aking magiging asawa. Pakiusap, siya na lang. Sabi niya, kung mapapalaya niya ang anak mo, papayag na siya. Kung gusto niya akong ayusin, wala na akong magagawa. Talagang likas na maganda si Madam Shang. Tama lang na magkatugma sila ni General Shang. Hindi ako karapat-dapat. Pasensya na, Ginang. Yin, kamakailan lang, sinabi mong ako'y isang seduktora. Sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa anak ninyo. Tang Mian. Kasintahan ni Shang Yuting. Ikaw. Tang Mian, ang kapal mo talaga ng mukha. Kahit sariling fiancé mo pa, ang kuya niya ang nilapitan mo sa kama. Ginoong Yin, bakit ka galit ng ganito? Baka kasi galit ka sa akin, dahil nilapitan ko ang kama ni Ginoong Shang. Ikaw. Kahit na pareho silang kuya, pero ang kuya at kuya ay hindi pareho. Tulad ng amoy ng insekto na katulad mo, paano ka makakapantay sa Kuya Yuting namin? Kuya Yuting. Mabilis siyang pumasok sa karakter A. Inayos ako ni Shangzong. Ang laki ng entablado na ito. Kailangan mong kumita kahit papaano. Ang sama mong tao, Ozing, huwag magpakasaya. Ganyan ang paraan ni President Yin ng paghingi ng tawad. Sige na.
Dahil hindi iginagalang ng Yin family ang mga negosyante, magkita tayo sa palengke. Si Azing na batang ito, ay nasanay na masyado dahil sa akin. Ganito. Ibigay ko sa inyo ang 2 proyekto sa Hilagang Lungsod, bilang paghingi ng tawad mula sa pamilya Yin, inay. Kanino ang paghingi ng tawad? Siyempre. Humingi ng tawad kay Ginoong Tang. 2 proyekto sa Hilaga ng Lungsod, 10% ng bahagi ng Yinshi Group, 20 milyon na cash, at ang mga alahas mo buong katawan. Tanggalin mo at ibigay sa akin ang aking magiging asawa, maaaring maisip pa niya ito. Patawarin kita. Mabait talaga si Kuya Yuting sa akin. Si Shang Shang. Ang ibang bagay ay madaling pag-usapan. Ang mga alahas ko. Ayaw ko eh. Sige, umalis na tayo. Oo, gusto ko. Sing-sing. Ito. Ito ang sing-sing na kasal namin ng yumaong asawa ko. Kasal namin. Ibibigay mo ba o hindi? Sige, umalis ka na. Huwag kalimutang dalhin ang pera at ang kontrata ng paglilipat ng shares sa aking magiging asawa. Oo. Bakit mo ako tinulungan? Dahil siya ang kapatid kong lalaki. Siyempre, kailangan kong protektahan siya. Magandang singsing. Ito na lang ang dadalhin ko. Yung natitira. Gagawin na lang, bilang bayad sa palabas ngayong gabi. Anong bayad sa palabas? 12 ah. Ito na ba ang fiancé mo? Bayad ko sa akin bilang aking magiging asawa. Tama, Lolo. Kaya, huwag mo na akong ipapakilala sa iba sa hinaharap. Magandang araw, Ginoo Shang. Sige, sige, mabuti ang bata. Di alang asawa na. Bakit parang kilala kita? Tayo ba ay nagkita na sa isang lugar? Nagkita na ba tayo? Pumunta ka na ba dati sa, kung wala namang anuman, umalis na muna ako, Lolo. Babalik ako sa ibang araw kasama siya, para makilala ka. Dagdagan ng 10 milyon, hindi. Sige, dagdagan ko pa. Napakamahinhin sa isang taong ganito. Pagkakita sa akin, agad humihingi ng pera. Talagang isang utang na loob. Ikaw ba ay katulad niya? Talagang may utang na loob ka sa kanya. Saan ka napunta? Pumunta ka bang makipagkita sa ibang lalaki? Paano kung wala ako, posible ba? Nagsisinungaling ka, malinaw na may amoy pabango ng ibang lalaki sa'yo. Pumunta ako para makita ang aming sponsor na ama, si Shang Yuting. Para ipagtanggol ka, hindi ako naniniwala, palagi kong iniisip ito. Si Shang Yuting, hindi ko kamag-anak. Bakit siya tutulong sa akin? Ha? Nang tutulong ay hindi ako. Ikaw. Makinig ka sa akin. Ayaw kong makinig. Sa tingin mo ba, mas magaling si Shang Yuting kaysa sa akin? Sa tingin mo ba talagang gusto mo siya, Shang Yuting? Wala akong ganun. Paano ko naman siya magugustuhan? Isang makasarili, mayabang, at malupit na lalaki, negosyante. Talaga bang ganoon siya kasama? Siyempre. Isa siyang pusong bulok na tao, isang maduming negosyante. Galit ka sa akin. Hindi ako interesado kung nagsisinungaling ka. Gusto mo lang naman, tumahimik ka. Negosyo at korte.
Sobrang mong nilalabag ang tama. Iya yun. Lahat tayo ay nadaya. Tang Mian. Siya ang anak na babae ni Tang Shijiang at Zhou Ran. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagplano at nagpasimuno na masira ang pamilya Tang. Pinilit kang tumalon mula sa gusali. At ito si Tang Mian, na anak ng Tang, na hindi nakita ng sinuman. Anong sinabi mo? Ang ina ni Tang Mian. Ito ay tungkol sa ama niyon, na minahal ng ama ni Fei Yun sa buong buhay niya. Naglaan ako ng maraming taon. Nabuwag ang pamilya Tang. Bakit pa sila buhay? Yung ipinadala ko noon. Hindi ba, namatay na ang nakatatandang anak ni Tang? Ginastos ko ng malaki para malaman ito, yung aksidente ni Tang Mian noong araw. May taong nagpepeke nito. Ganoon din si Tang Yu, sa likod nito. May taong sadyang nagtago ng katotohanan. Lahat ng ito ay mula sa mga negosyante, tama ba? Tama. Mga negosyante nga. Kaya, ama niyon, nakipag-ugnayan sa negosyante para ipagtanggol ang kanyang minamahal na anak na babae. 3 dekada na ang nakalipas. Ninakaw ni Zhou Ran ang aking lalaki. Pagkaraan ng 30 taon, ang anak niyang babae ay naglakas loob pa ring manakit sa anak ko. Zhou Ran. Kahit na ako ay 30, hindi ko hahayaang mangyari iyon sa'yo. Gusto mong makipagkita kay Shang Yuki, tama. Gusto kong isama si Fei Yun kasama ko. Alam mo ba kung ano ang natuklasan niya? Gusto niya akong subukin. Paano? Dadalhin ko ang sarili kong anak para makita ang kanyang pinsan. Kailangan pa ba ng pahintulot ni Ginang? Tang, syempre hindi kailangan, pero kailangan akong sumama. Nurse Liu, Ginoong Tang, nawala ang kapatid mong babae. Sige, pupunta na ako agad. Walang problema, ayos lang ako dito, ikaw na ang umalis. Magtiwala ka, bibigyan ko na si Shang Yuting ng paunang abiso. Tumatawag. Ilagay ng maayos ang telepono ng binata. Pupunta ako para makita si Jishang. Bantayan mo siya. Opo. Dinala mo ako dito para makita si Shang Yuting, pero hindi mo ako pinapasok sa itaas. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Nadala ko na si Qingyu, Fei Yun. Nakapag-ayos na rin sila sa negosyo. Ngayon, ang 2 pangunahing sandigan ni Tang Mian ay kontrolado na. Kailangan mong tumama agad. Gawin ang lahat para kay Longlan Tang Mian. Kailangan mong tumama agad. Gawin ang lahat para kay Longlan Tang Mian. Walang problema. Bitawan mo ang kapatid kong babae. Isa lang sa inyo ang pwedeng mabuhay. Yu. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Bitawan. Hayaan mo akong humawak. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito, ipapakita ko kay Fei Yun. Siguradong mapapahiya ka niya. Terra. Gamitin mo siya para sa akin. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kung hindi ako lalabas, maaaring ma-expose tayo. Ang pagkakakilanlan ni Shang Yuting. Nangyari si Mian. Ginoo, ang iyong binti. Nakaloko ka ng ganitong katagal. Tunay na anak ko talaga. Kung magpapakasigaw ka pa ng konti, sasabihin ko sa kapatid mong babae. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Hindi ka palalampasin ni Shang Yuting. Maghintay ka lang hanggang sa makuha mo siya. Kapag hindi na niya ako pinalalampas, ano pa ang magagawa? Para sa inyo na ito. Huwag mong galawin ang kapatid kong babae. Ate.
Yuyu. Hoy. Mukhang gising na ang kapatid mong babae. Ngayon, may magandang palabas na tayong mapapanood. Makikita niyang sarili niya, sariling ate. Kung paano para sa kanya. Yuyu. Huwag kang matakot. Sundin mo ang ate mo, pumikit ka. Ate. Ate. Tumakbo, tumakbo, bilis. Min Fei yun, gumaling na ang binti mo. Min, okay ka lang ba? Min Fei yun. Di ako natatakot sabihin sa'yo, ang Xiao family at Gu family ay nakipag-ugnayan na sa mga negosyante. Pinayagan siya ni Xiang Yuting. Ikaw, ibitin mo siya agad. Kung hindi, si Xiang Yuting, hindi ka niya palalampasin, talaga. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba assistant ni Xiang Yuting? Tawagin mo siyang Ginoo. Ipakilala ko ulit ang isa kong pangalan. Xiang Yuting. Ikaw ba si Xiang Yuting? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ka talaga si Xiang Yuting. Hindi. Paano niya ginawang ganoon kay Mian? Ganoon din kayo sa kanya. Oo. Fei yun. Huwag ganyan sa akin, Jin yun. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Yin Fei yun. Huwag ganyan kay Fei yun. Talagang mahal kita. Doktor, sigurado ka bang okay siya? Hindi ba kailangan ng hospitalization? Sige nang. Tang ay nagkaroon lang ng kaunting takot, hindi naman seryoso. Sa halip, si Yuyu ay nakinabang sa hindi inaasahang pagkakataon. Dapat talagang magpa-check up. Mian. Meron ka bang ibang nararamdaman? Sino ang makakapag-isip? Na ang buong Haicheng, ang nakakatakot na may-ari ng kapangyarihan, ang tunay na pagkakakilanlan ni Xiang Yuting. Ay siya pala yung nasa pamilya niya, na may kapansanan at nakaretay sa kama, yung maliit na tumor. Maaaring ipaliwanag ko ang aking. Mian. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Bilang isang opisyal ng negosyo, isang daliri lang ang kaya nitong durugin ako. Bakit pa kailangang magpaliwanag? Ikaw na ang bahala kung masaya ka. Mian. Kami na mga maliit na papel. Kahit nabuhay pa kami, pinagsikapan na namin ang lahat. Wala na talaga akong lakas para makipaglaro pa sa ginoong Xiang ng ganitong laro. Napakabait ninyo. Huwag nyo na akong istorbohin. Mian, nakalimutan mo na ba? 8 na taon ang nakalipas, sa unang ospital ng Hilagang Lungsod. Hindi mo ba naaalala? Yuting. Mag-alala ka, si Dr. Zhou ay pinakamagaling na orthopedic na doktor. Tiyak na matutulungan kanyang gumaling sa iyong binti, muling mapatayo ka. Huwag kayong gumalaw, kung gagawin niyo pa, papatayin ko siya. Kung gagalaw ka pa, papatayin ko siya. Huwag kang gagalaw, Dr. Zhou. Hindi pa na-over ate ang apo ko. Ano man ang kailangan mo, papayag ako. Dahil sa ospital na ito, namatay ang asawa ko. Paparusahan ko kayong lahat. Babay sa dugo. Huwag. Salamat sa'yo, batang babae. Lubos ang pasasalamat ko sa'yo. Salamat sa'yo, na isalbo mo ang paa ng apo ko. Walang anuman, karapat dapat lang. Maniwala ka, kaya mong gawin. Muling tumayo, maging maaga ang paggaling mo. Ikaw pala. Oo. Love agad ako sa'yo. Dahil sa utang na loob sa pagtulong, ipinangako ko ang aking sarili.
Kaya't masigasig akong nakipagtulungan sa paggamot, nais kong makabangon agad. Dala ang pinakamagandang kalagayan para hanapin ka. Sino ba ang gustong magbago ang lahat? Ang aking ina. Si Yin Fanghua ay dahil sa akin, dahil sa ama ko, nawasak ang pamilya Tang. Ang nagawa ko lang, ay mailigtas ka at si Yu. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagdusa sa aking mga magulang dahil sa iyong ina. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagdusa sa aking mga magulang dahil sa iyong ina. Pasensya na. Hindi ko nagawang pigilan siya agad. Kaya si Qiyu Yibay ay nagtiis ng ganitong taon. Sundin ang iyong plano. Kailangan kong itago ang aking pagkatao. Ang maagang pagdakit sa iyo ay magdadala lamang sa iyo ng panganib. Kaya't kailangan kong ipagawa kay Qiyu Yibay ang tulong mo. Ano ang tungkol sa mga misyon na ibinigay sa mga nakaraang taon? Ako ang nagbigay. Pasensya na, niloko kita. Mien. Pero totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Tigilan niyo na yang pagiging corny. Baliw na si Yin Fanghua. Nalaman niya ba tungkol kay Mien? Marami siyang pinapanta para harapin kayo. Nasa cellphone mo si Yin Fanghua. Nagtakda ng tracker. Pupunta ako para ilihis sila. Ako na. Sa usapin ng pamilya Tang. Sa usapin ni Yu. Sa panlilin lang sa'yo. Lahat ng iyon ay pasensya na. Pero hindi mo kailangang patawarin ako. Ito lahat ay nararapat sa akin. Huwag kang magpahina. Protektahan mo si Yu. Pupunta ako para ilihis si Yin Fanghua. Agad mong ipadala sila. Walang sino man ang makakakuha sa inyo mula sa akin. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa inyo. Sino ang gustong kumuha sa inyo? Ako ang maghahatid sa kanila sa San. Sundan mo ang sasakyan ni Qiyu Yibay. Dapat mong siguraduhin ligtas na makaalis si Tang Mien at ang iba pa. Maging ligtas sila. Opo, Ginoo. Sige, pagkatapos namin. Ate, yung kuya na sumagip sa atin kanina, nasaan siya? Kuya Bay, alis na kayo ni Miss Tang. Nabangga ng tao ni Yin Fanghua ang binata. Ganito kalala, hindi na siguro may iligtas pa. Sayang naman. Batang-bata pa niya. Yung may-ari ng sasakyan na tumawid. May galit ka ba sa kanya? Ganon mo siya nabangga. Tingnan mo ang pagkabangga niya. Tingnan mo ang sahig. Nakakatakot talaga. Bumalik ka na. Manatili ka sa likod ng linya ng pulis. Miss, huwag po kayong lalapit. Sobrang delikado. Nasaan ang iba? Nasaan siya? Nasa loob pa ang fiancé ko. Naiahon na ang dalaga. Si Lan. Miss, magpakatatag ka. Hindi ito posible. Siya si Shang Yuting. Paano niya magagawa iyon? Matagal na niyang tiniis iyon. Ganoon kagaling ang tao niya. Paano niya magagawa iyon? Kahit ang pinakamagaling, nagkakamali rin.
Ganoon ka ba kitapat sa akin, na wala pa ang sapatos mo? Kung ikaw ay, sino ang magbabayad sa akin ng komisyon? May utang ka pa sa akin ng ganoon kalaki. Kung hindi ka naman nag-aalala sa akin, aalis na ako. Talagang aalis na ako. Kung aalis ka, hindi na kita mapapatawad kailanman. Hindi ko magawa. Hindi ako aalis kahit saan kung wala ka. Yin Fei yun. Mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa iniisip mo. Mas mahal pa. Hindi mo na ako iiwan. Tama ba? Hindi na ako magpapabaya. Ikaw lang ang humarap sa mga bagay ng pamilya Tang. Lahat ng ito ay kasalanan ni Yin Fanghua. Hindi ito kasalanan mo. Kung itataboy mo ako ulit, hindi ako. Mian, hindi na kita muling papayagang mapanganib pa. Pagkatapos nitong lahat, kung ano man ang gusto mong parusahan sa akin, ayos lang. Hoy! Naghanda na ako ng peking dokumento para sa mga bangkay ni Mian at Yuyu. Dali, pumunta ka na rito. Dalhin si Mian. Tatay, kung talagang hindi ko kayang dalhin ka palabas, mapapatawad mo ba ako? Di ba? Mag-alala ka, ako ang bahala sa'yo. Niyayakap ka ng tiyahin. Inay, tingnan mo. Palabas nga niya lang. Sobrang tagal na, palagi niya kaming niloloko. Talagang anak ko nga siya. Ang galing ng pag-arte. Kailangan din pasalamatan kayo ng mag-ina, itinuro niyo sa kanya. Hindi. Hindi tama. Talagang narinig ko ng direkta, sabi niya siya si Shang Yuting. Sabi ko, paniniwalaan mo lang kung sinasabi mo. Sabi ko, ako si President Yin. Gusto ni President Yin na ipahayag. Ibigay mo ba sa akin ang posisyon ng presidente? Yin Fei yun. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala namang ginagawa. Dahil natulog na si Mian, kailangan may kasamang mamatay ang pamilya Yin, di ba? Hindi ikaw. Kundi siya. Pumili ka, Ginoong Yin. Yin Fei yun. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay negosyante, ikaw ay espesyal. Sa pinakamasama, tayo ay mga isla, maaari kong sirain si Yinzing. Ngunit kailangan mong pakasalan si Qingyu, maging kulay sa pagitan ng pamilya Yin at ng mga negosyante. Gano? Magagawa kong ipamana sa iyo ang angkan ng Yin. Sang-ayon. Bakit ba? Bakit ba? Dahil si Yin Fei yun ang ina mo, anak ng minamahal mong lalaki, sa puso ng ina mo. Wala kang anumang halaga. Hindi ko makuha. Hindi ka magkakaroon yan, Yin Fei yun. Mas gugustuhin kong sirain ang pamilya ni Yin. Napaka-assertive mo. Gusto ko iyon. Shang Yuting. Huwag ka namang magpanggap na may kapangyarihan dyan, tama. Hindi ko kayang talunin ang negosyante. Pero kahit na ganito ako, may paraan ako para mabuhay. Sa tingin mo ba ay kaya mong labanan ako? Sobra ka namang magtiwala sa sarili mo. Hindi ko lang gusto si Yin Fanghua na itinuturing kaming mga tanga.
Pinahirapan niya ang kapatid ko ng maraming taon. Hanggang ngayon iniisip pa rin na gamitin siya para makuha ang negosyo. Siya ay isang ganid na tao. Hindi ko siya mapapalampas. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Sumama ka kay Yin Fanghua, gumawa ng napakaraming maruruming trabaho. Tulad mo, isang makamandag na ahas. Siguradong marami kang naiwan na mga pawili-wiling bagay, di ba? Ano naman kung ganun? Ilalagay ko ang mga bagay na iyon sa kasal ng kapatid ko. Masisira ang kanyang kasal. Ipinagpapalit ko ang buhay mo. Ginoong Xiao Qingyu. Malapit na, Mian. Hintayin mo ako. Hindi ako hihintay. Hindi ako naniniwala. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Yun. Bakit ganito? Huwag nang tumingin. Lahat kayo, lumabas. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Siyempre, pamilyar na pamilyar, sapagkat 2 beses ka nang pinili ng parehong babae. Ikaw. Hindi ka pa rin. Kung hindi mo ako tatapusin, paano ko magagawa? Hindi kayang ipagkanulo ni Fei Yun ako. Siyempre ikaw ang naglagay sa kanya ng gamot. Ano ba si Yin Fei Yun? Karapat-dapat ba akong lagyan siya ng gamot? Siyang walang hiya sa sarili niya. Umakyat sa kama ng nakatatandang kapatid na babae. Huwag niyong kalimutan. Ngayon ako ang magiging nobya ni Xiang Yuting. Mian, tumahimik ka. Hindi pa oras mo magsalita. Sino ka man? Hindi ka welcome dito. Umalis ka agad. Sige. Pero kung ako ang ikaw, bubuksan ko na ang telepono ngayon para tingnan kung ano ang mga mainit na balita. Yin. Sa balita na ito, bakit ikaw ang palaging nasa balita? Ano? Hindi ko akalain na ganito kaladlad itong si President Yin, na ganito siya kabastos. Yung babaeng ito, gamit ang kasal, para makuha ang yaman ng ex-husband niya. Sabi pa, para sa bagong lover. Pinilit pa ang ex-husband. Anong bagong lover? Yung lalaki na ninakaw niya ang fiancé ng iba, pati na nga para pilitin siyang pakasalan. Ginamit ang buhay ng iba pang nobya. Binalaan siya. Nakakainis talaga. Akala niya parang prinsesa noon sa sinaunang panahon, na pwedeng agawin ng lalaki sa harap mismo ng iba. Mag-ina sila Yin na nagtulungan sa isang panlilinlang. Peke ang kasal, totoo ang pagkuha ng ari-arian, panganay ng Xiao, o tinatawag na biktima ng digmaan sa negosyo. Yin Fanghua. Akala ko ay ginagamit mo lang ako palagi. Kailangan ninyong maging maganda ang pangalan ng pamilya Yin. Tama ang bahagi. Talagang isang asong walang utang na loob. Nang ahas ka pang magtaksil sa akin, at nagtagong ng napakaraming ebidensya, talagang mahusay ang iyong pagtuturo. Ano bang kasalanan ko? Ang iyong ama ang may kasalanan sa akin. Sobrang mahal ko siya. Bakit siya nagtaksil sa akin? Bakit hindi niya ako mahal? Anak. Tulungan mo ang nanay mo. Ikaw na ang tao ng mga ngalakal. Kapag nagsalita ka lang, iyak na tutulungan ka ng mga ngalakal. Sayang. Nabili na ng mga ngalakal ang mga shares ng pamilya. Wala ka ng kahit ano ngayon. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Walang problema. Alam mo ba na ang nanay ay napakagaling? Basta tutulungan mo ang nanay, matutulungan ka rin niya. Labanan si Xiang Yuting. Ibabagsak ng nanay si Xiang Yuting. Itataas kita. Gagawin kitang pinuno ng negosyo. Naniniwala ka sa nanay. Pasensya na. Hindi ko kailangan. Paano mo magagawa? Wala kang ambisyon. Ikaw na walang silbi. Hindi niya talaga kailangan, dahil Xiang Xiao. Hindi ko kailangang labanan si Xiang Yuting. Dahil ako si Xiang Yuting. Fei Yun. Yuting. Ganyan ka sa akin. Hindi ka ba natatakot na hindi na makahanap ng mga abo ng iyong ama? Ang pinakanais ng iyong ama noong buhay pa siya ay ang umalis sa akin. Hindi mo ba balak siyang dalhin?
Naniniwala ako sa aking ama. Patawarin niya ako. Sige. Sige. Kung ganoon, isasama ko rin ang abo ng tatay mo. Hindi mo kailanman maaaring dalhin ang tatay mo muli. Pasensya na. Nahanap ko na ang mga abo ni Tio Siyang. Hindi pwede. Sa mundong ito, bukod sa akin, walang ibang nakakaalam kung nasaan siya. Ganun ba? Hindi posible. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Hindi posible. Isang tao, dalhin si Ginang Yin sa pulisya. Kami mga negosyante, ngunit sumusunod kami sa batas bilang mga mabuting mamamayan. Zero tolerance kami sa mga kriminal. Oo. Noong huli mong pinilit si Yin Panghua, natanggalin ang kanyang alahas para sa akin. May kakaibang saloobin si Yin Panghua sa alahas, kakaibang ugali. Nakuha ang aking atensyon. Nag-imbestiga ako ng kaunti tungkol sa kanyang buhay sa mga nakaraang taon. Napansin kong labis siyang naging interesado sa isang ulat tungkol sa paggawa ng alahas mula sa abo. Upang ang mahal sa buhay ay manatiling kasama niya magpakailanman. Kaya pinagdudahan ko na ang abo ni Uncle Shang ay ginawang alahas ng babaeng ito na baliw at palaging daladala. Salamat, Mien Mien. Salamat sa pagtulong mo na mahanap ko ang tatay ko. Salamat dahil wala na akong pagsisisi. Tatay. Nandito na po ako. Sinamahan ko kayo pauwi. Basta makauwi, ayos na. Basta makauwi, ayos na. Tatay, kasalanan ko. Noong mga panahon na iyon, hindi ko dapat kayo pinigilan. Lolo. Nakikita mo rin. Ang tatay ko ay isang mali na halimbawa. May ganitong aral mula sa nakaraan. Huwag kang magpapadala. Nahadlangan ng kasal ko. Batang kuneho. Huwag kang bastos at amoy pawis. Narinig ko na si Mema Mema ay. Ngayon ay pumunta na sa blind date. Anong balak mong ikasal? Anong sinasabi mo? Pinapaniwala mo si Mema Mema. Hindi kita titigilan. Gusto mo ba? Halika, buka ang bibig. Lumayo ka. Naiintindihan mo ba ang dapat gawin? Hindi ba napakaastig ng binata ng negosyo? Hindi ba siya ang nagbabalik ng paghihiganti? Hindi mo na kailangan pang mag-code para sa akin. Hindi na kita kailangan ngayon. Mien Mien, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo lang ako, gagawin ko kahit ano. Kahit ano. Gusto ko yung masunurin. Nakusang nagpapaligaya sa akin. Mien Mien. Naiipon ko na lahat ng impormasyon. Nai-transfer ko na lahat sa account mo. Naiibigay ko na rin sa iyo ang salary card. Mula ngayon, ang panggastos mo bawat buwan. Ibibigay mo ba sa akin? At saka, sa pamilya natin, kahit malaki o maliit na bagay, susunod tayo sa'yo. Susunod din ako sa'yo. Pero ikaw lang mag-isa. Paano ka makikipagsabayan sa tatlo nilang tao? Mas gusto ko pa rin silang piliin silang tatlo. Sige, kakalabanin ko na silang tatlo. Hindi ako maniniwala.
Tingnan mo, napalayo mo pa ang mga tao. Sige na nga. Sige, gawin na natin. Sige na, bahala na, makikasama na lang ako sa'yo. Alam ko, ikaw ang pinakagusto ko. Linawin mo. Ikaw. Ang humihingi na magustuhan kita. Oo. Humihingi ako na magustuhan mo ako. Magmahal ka sa akin.